Hello, good morning everyone. Ngayon po ay Tuesday, November 19, 2024. Ngayon po, dahil maganda ang ating panahon, maraming salamat sa ating Panginoon sa pinagkaloob niya na panahon ngayon. At wala na po yung bagyo natin na Pipito, umalis na. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Ginabayan niya tayo sapagkat mahal tayo ng Diyos at pinili tayo ng Diyos. Bakit nasabi ko na pinili tayo ng Diyos? Sapagkat makikita po natin sa Efeso 1:4. Ang nakasad po dyan ay bago pa man likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang magiging Kanya dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo na ating Panginoon. Upang tayo ay maging walang kapintasan at banal sa harap ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos. Inibig niya po tayo sapagkat sa John 3:16 ang nakasad po dyan ay for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon sapagkat ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung si Jesus Christ, inialay niya sa ating lahat upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Salamat sa ating Panginoong Diyos na hindi po tayo pinabayaan at mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Sapagkat inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ. Sapagkat po sa John 14:1-6 po, sabi ng Panginoong Jesus diyan, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya kayo sa Ama. Sa bahay ng aking Ama, or ang sabi ng Panginoong Yesus, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong ako'y pupunta roon at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan, at kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. May nagtanong po na isang disipulo niya, Panginoon, paano po namin malalaman ang daan kung hindi naman namin alam kung saan ka pupunta? Sinabi yan ni Tomas sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Ganun po, wala po tayong ibang daan or way na sasampalatayanan. Ang Panginoong Hesus lamang, sapagkat siya ang nag-iisang Panginoon na daan natin papunta sa Ama. Yan lang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan po tayo na lesson or natutunan tayo about sa kaligtasan. Maniwala lang tayo manampalataya sa Hebrews 11:1. Ang pananampalataya ay mga ukol sa mga bagay na hindi nakikita na pinaniniwalaan natin. Katulad na lamang ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos sapagkat ay bagkus na nananampalataya tayo sa Kanya. Ganun lang po yun. Siya lang mabuhay po ang lahat, or pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God bless everyone. Blessed Tuesday po sa ating lahat.